11:00 na ng gabi natapos ang kasayahan sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan si Fatima. At ngayon pauwi na sila na mansyon. Naihatid na rin sa apartment ang kaibigan niyang si Kay, kaya sila na lang dalawa ni Hendrik sa loob ng kotse. "Masaya ka ba, Fatima?" Tanong ng lalaki habang ang mga mata ay nakatuon sa kalsada. "Yes, sobrang saya, Hendrix. Thank you so much. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo." Tugon ni Fatima. Di mo pa binubuksan na regalo ko sa'yo," sabi ni Hendrix. "Mamaya na sa bahay. Thank you ha." "Wala yon." Nang makarating na sila ng mansyon. "Happy birthday, Ma'am Fatima!" Sabay-sabay na bati ng katulong. Hinihintay pala sila ng mga ito at tunay ngang nakakataba ng puso na may mga taong binibigyan siya ng sapat na importansya. "Ma'am, yung mga pagkain po nakahanda sa mesa," sabi ni Aling Remy. "Sabi kasi ni Sir maghanda daw eh." Actually po, kumain na kami sa labas. Sinurpresa din ako ni Sir nyo eh." "Kayo na lang pong kumain, Manang. Di bali po, sasamahan po namin kayo," sabi ni Fatima. Pinandilatan lang niya ang nakangiting lalaki na parang tuwang-tuwa to sa mga reaksyon niya. Hinila niya ang kamay nito papunta sa hapagkainan. "Kahit tapos ka na kumain, kailangan mo pa rin silang sabayan dahil mahabang oras mo silang pinaghintay." Nakangiting sabi niya kay Hendrix. "Okay, wala namang problema. Basta't sasamahan mo ako," sabi nito. Lihim namang napangiti ang mga kasambahay at halatang kinig na kilig ang mga ito. "Ano pa pong hinihintay niyo, Manang? Umupo na po kayo at kakain na tayo," aniya. Nabigla naman ng mga kasambahay dahil ni minsan hindi sila sumasabay sa mga amo nila sa hapagkainan. Tumingin ang mga ito kay Hendrix na parang humihingi ito ng permiso. "Sige na po, Manang. Sumabay na po kayo sa amin. Actually, busog naman po kami. Pero dahil kayo po naghanda nito, makikisabay po kami sa inyo." Nakangiting wika ng lalaki. Nababaka sa mukha ng mga kasambahay ang labis na tuwa habang humihila ang mga ito ng upuan. Napakasaya ng mga ito habang sumusubo ng pagkain. "Alam niyo po, ma'am, napakasweet talaga ng asawa niyo," wika ni Rose, ang pinakabata sa mga kasambahay nila. Ngumiti lang si Fatima at hindi na nagkomento pa. "Sweet naman talaga si Hendrix, kaya lang hindi naman niya to asawa. Niwala nga silang relasyon." Ma'am, next week po, birthday naman ni Sir Hendrix," sabat ni Dina. Kahit nabigla si Fatima, hindi naman siya nagpahalata dahil baka isipin ng mga katulong na hindi niya alam ang kaarawan ng asawa niya. Buti na lang at gumana naman ang kanyang utak at nakasagot siya kaagad. "Oo nga eh, malapit na itong lumampas sa kalendaryo," at nagtawanan ng lahat. "Inaamin ko naman yan, babe, pero hindi pa ako matanda ha?" Nagbibirong sabi ni Hendrix. "Hindi naman talaga, sir. Para pa nga kayong 20 anyos eh," sabi ng isa pang kasambahay. "Wow, sarap naman maging 20 years old," nanonoksong sabi ni Fatima. Nagsipaghalakhakan naman ang lahat. Napakasaya ng mga sandaling yon para sa kanya. Ito yata ang pinakamasayang pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan na malayo sa kanyang pamilya. Pero syempre, iba pa rin naman ang kaligayahan kapag kasamang mahal sa buhay. Nagpaalam na sila sa mga kasambahay na aakyat na sila sa taas. Nagpasalamat si Fatima sa mga inihanda nitong pagkain at sa paghihintay na mahabang oras para lang makiselebrate sa birthday niya. "Hendrix, doon ka muna sa karugtong ng silid at magbibihis ako," sabi niya. Ano naman ngayon kung magbihis ka? Hindi naman ako titingin eh. Tatalikod lang ako," tugon nito. "Sige na, Hendrix, doon ka muna." Nakangiti lang ito habang umiiling-iling. Buti na lang at hindi naman to nagpumilit at pumasok na sa karugtong na silid. Agad naman niyang nilak ang pinto, saka kinuha ang tuwalya at pumasok ng banyo. Hindi talaga siya mapalagay kapag hindi man lang siya nakaka-shower o kaya nakaka-half bath. Nasanay na kasi siya na maligo o makapaghilamos muna bago matulog. Nang makalabas na siya ng banyo, agad siyang naghanap ng damit pantulog.
Isang paras na blouse at pajama ang kanyang napiling suotin. Maya-maya nakarinig siya na may hinang katok. "Fatima, hindi ka pa ba tapos?" tanong ni Hendrix. Akala ni Fatima natutulog na to dahil malapit na naman maghahating gabi. Naisip niya, hindi pa pala to nakakapag-shower? Hindi rin naman to natutulog kapag hindi mo na naliligo. Binuksan niya ang pinto at pumasok ang lalaki na bitbit ang tuwalya nito. Nagtungo to sa banyo, ngunit hindi naman nagtagal at lumabas agad pagkatapos ng 10 minuto. Nakatapis lamang to ng tuwalya, kaya hindi ni Fatima maiwasang mapatingin sa malapad nitong dibdib. Sa ilang buwan na magkasama silang dalawa, ngayon lang niya napagtantong, malakas pala ang sex appeal nito. Bukod sa ito'y matangkad at sa tiyan niya, 5'11" ang height. Hindi naman may pagkakailang magandang pangangatawan nito. "Stop staring at me at nakokonsyus ako, Fatima." Saway ni Hendrix sa kanya, saka to pumasok ulit sa karugtong na silid upang magbihis. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok to ulit at lumapit sa kanya habang nagpapatuyo siya ng buhok. "Fatima?" Tawag nito. Ano yun, Hendrix? Hindi mo pa ba bubuksan ang regalo ko sa'yo?" "Ha? Bubuksan ko na, Hendrix." Nauutal niyang sabi. "Parang hindi ka yata excited na malaman ang regalo ko sa'yo." May himig ng pagtatampo ang boses ni Hendrix. Kinurot niya to sa tagiliran habang tumatawa siya. Kinuha niya ang maliit na box sa bag at sinimulang tanggalin ang wrapper. Na mabuksan niya ito, namangha si Fatima sa bagay na kanyang nakikita. Isa itong mamahaling kwintas may pendant na hugis sa kalahating puso at may nakasulat na letter H. "Nagustuhan mo ba, Fatima?" tanong nito. Saka kinuha ang kwintas sa kamay niya at sinuot to sa kanyang leeg habang nakaharap sa salamin. "Masyado namang mahal to, Hendrix," sabi niya. "Mas mahal ka pa kaysa dito, Fatima." Nabigla siya sa kanyang narinig. Bigla namang kumabog ang puso niya, ngunit ayaw pa rin naman niyang bigyan ng maling kahulugan ang sinabi nito. Bakit kalahating puso lang ang pendant?" Hindi naman agad to nakasagot at may kinuha to sa kanyang closet. Hawak nitong isa pang box at laging gulat si Fatima nang buksan ito ng lalaki. "Nasa akin ang karugtong nito, Fatima," sabi ni Hendrix at ipinakita to sa kanya. May nakasulat din na letter H sa ibabang bahagi ng pendant. "Sana suot mo pa rin yan sa leeg mo kahit patatapos ng kontrata natin." Seryosong sabi ni Hendrix. Pareho silang natahimik at tanging mga mata lamang nila ang nag-uusap. Patuloy na bumibilis ang tibok ng puso ni Fatima at unti-unti na naman siyang nalulunod sa sensasyong dulot ng mga titig ng lalaki. Hanggang sa isang dangkal na lamang ang pagitan sa kanilang dalawa at naramdaman niya ang marahang paghaplos nito sa mukha niya. At nang halikan siya nito, pumikit na lamang siya at unti-unting tinugon ang mga halik nito sa kanya. Hanggang sa ito'y naging mapusok at maalab na unti-unting nagpapahina sa kanyang mga kalamnan. Pinuhat siya nito at inihiga sa kama hanggang patuloy pa rin silang naghahalikan. "Fatima, I love you," sambit ni Hendrix. Parang gusto niyang marinig ulit ang sinabi nito. Kaya saglit niyang inilalayo ang kanyang sarili at tinitigan na mabuti ang lalaki. "Anong sabi mo?" Ngumiti ito na parang nanunokso. "Wala akong sinabi. Ulitin mo, Hendrix, please." Pagsusumamo niya. Ngunit hindi ito nagsalita, kaya may kung anong karot ang nararamdaman ni Fatima sa kanyang puso. Sa isip niya, baka nabigla lang to nang sabihing mahal siya nito, o di kaya nagkamali lang siya ng pandinig. Hindi niya namalayang tumulo ang kanyang luha, kaya mabilis siyang tumalikod para hindi ito makita ng lalaki. "Hey, what's wrong?" tanong nito, saka lumipat ng pesto. Hindi siya umimik. Naiinis siya, lalo na nung initian lang siya nito. Ngunit bigla siyang iyapos ng lalaki at saka muling siniil ng halik. "Tumingin ka nga sa akin?" sabi nito, ngunit ayaw niyang tumingin dito at patuloy lang niyang ipinikit ang kanyang mga mata. "Babe, sige na,
Tumingin ka sa akin please. Muling wika ni Hendrix. Unti-unti na naman ni Fatima na ibinuka ang kanyang mga mata. Fatima, I love you. Masuyong sabi ni Hendrix. Napakasaya ni Fatima sa mga sandaling yun at parang nakalutang siya sa alapaap. Mahal siya ni Hendrix? Ngunit ang taong mahal din ba niya to? Nagising si Hendrix dahil sa tunog ng kanyang alarm clock. Nilingon niya sa tabi si Fatima at mahimbing pa rin tong natutulog. Hindi na lamang niya to ginising dahil alam niyang puyat na puyat to. Hindi niya maiwasang mapangiti na maalala niya ang nangyari kagabi. Sa wakas, naipagtapat na rin niya sa babaeng kanyang damdamin. Mahal niya to at natitiyak niya yun sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya narinig ang sinabi ni Fatima na mahal din siya nito. Ayaw naman niya madaliin ito hanggat hindi pa tutiyak sa tunay na damdamin nito para sa kanya. Muli niya itong sinulyapan at marahang hinaplos ang mukha nito. Late na ito sa trabaho kaya natitiyak niyang hindi na ito papasok pa. Bumangon siya at nagmamadaling kinuha ang towel at pumasok ng banyo. Tinatamad naman siyang pumasok sa trabaho, ngunit kailangan naman tagang nandoon siya dahil marami siyang pinipirmahang dokumento sa opisina. Mabilis lang ang pagsha-shower niya dahil lampas 8:00 na ng umaga. Masyado na siyang late at ayaw naman niya mapulaan ng mga empleyado na porket siya ang CEO at may-ari ng pabrika, pwede na siyang malate sa trabaho. Matapos niya makapagbihis, lumabas na si Hendrix ng kwarto at dumiretso na agad sa parking garage. Ngunit, bigla niyang naalala ang kanyang jacket na naiwan pala sa loob ng kotse ni Fatima. At dahil iniwan lang naman sa guard ang susi ng kotse nito, hiniram muna to saglit. Ngunit wala doon ang kanyang jacket. Kaya binuksan niya ang compartment, baka sakaling doon inilagay. Sa paghahanap niya ng kanyang jacket, iba ang kanyang nakita. May bouquet of flowers at isang paper bag. Alam niyang hindi ito ang bulaklak na ibinigay niya. Kaya naitanong niya sa sarili kung kanino galing yon. Bigla siyang na-curious na buksan ang laman ng paper bag at isang box ang kanyang nakita. Binuksan niya to at napakunot bigla ang kanyang noo nang malaman niya ang laman ng box at kay Eric nang galing yon. Shit! Anong gustong palabasin ng gagong to? Bulong niya sa sarili. Dahil sa labis sa pagkainis niya, hindi na niya naalala pang kanyang jacket at pumasok na siya sa kanyang kotse at mabilis na pina-under to. Habang nasa daan siya, hindi maalis-alis sa isip niya ang pagkainis sa kapatid niya. Bakit bigla to nanggugulo sa kanilang dalawa ni Fatima? Nag-isip siya na malalim. Siguro nga sinabi ng mami niya na hindi niya totoong asawa si Fatima, kaya muli itong nagka-interest dito. No! Hindi ako papayag na agawin mo sa akin na babaeng mahal ko. Magkakamatayan tayo. Hanggang sa makarating si Hendrix sa opisina at bad trip pa rin siya. Kahit kaharap niya ang maraming mga papeles sa table niya, ngunit lumilipad ang kanyang isip. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa niya at tinawagan ng kanyang mommy. Hello, mommy? Sinabi mo ba kay Eric na hindi totoong kasal namin ni Fatima? At nakikipagkasundo lang ako sa kanya? Diretsang tanong ni Hendrix. Oo. At siguro wala namang masama kung malaman niya. Tugon nito. Isa pa. Interesado pang kapatid mo kay Fatima. Kaya pagbigyan mo na lamang siya. Total, hindi mo naman minahal ang babaeng yun, di ba? Mommy, wala kang alam sa sinasabi mo. Bulyaw ni Hendrix sa kanyang ina. Please, huwag kang makialam dito, Mommy. Kung gusto mo magkasundo kami ng kapatid ko, please, huwag kang makialam. Bakit hindi ka na lang kasi bumalik kay Jewel? Diba siya naman ang mahal mo? Wika ni Madam Romina. Mas gusto ko pa rin si Jewel para sa'yo, Hendrix. At pabayaan mo ng kapatid mo kung gusto niya makipagbalikan kay Fatima. Total, malapit na namang magtapos ng kontrata niyo. Dagdag na sabi nito. Ayaw na ni Hendrix na makipagtalo pa sa mami niya, kaya tinapos na lang niyang kanilang usapan. Itinuod niyang muli ang kanyang atensyon sa mga dokumentong kanyang papermahan. Ngunit, kahit anong pilit niyang iwaksi ang kanyang mga naiisip, hindi taga tumawaglit sa kanyang isipan.
Paano kung muling makipagbalikan si Fatima sa kapatid niya? Alam niya kung gaano kamahal nitong dati nitong boyfriend. Kaya hindi naman nalalayo sa posibilidad na maaari magkabalikan ng dalawa. Nasa ganun siyang pag-iisip na makatanggap siya ng tawag mula kay Jewel. Ba't napatawag ka? Anong kailangan mo, Jewel? Pakibilisan mo at masyado akong busy sa opisina. Sabi niya. Yayayain lang sana kitang lumabas mamaya, Hendrix. I'm sorry, Jewel, pero wala akong panahon. May lalakarin kami mamaya ng asawa ko. Asawa mo? Tumawa to ng pagak. Natigilan naman si Hendrix dahil sa sinabi ng babae. Anong ibig mo sabihin, Jewel? Hindi mo naman asawa si Fatima na yun, Hendrix. Alam ko naman ang tungkol sa kontrata nyo. Wika nito na lalo niyang ikinabigla. Mas lalong nakaramdam siya ng pagkainis sa mami niya dahil siguradong ito ang nagsabi kay Jewel tungkol sa kanilang kasunduan ni Fatima. Hendrix, let's start all over again. And I promise, magiging mabuti na ako sa'yo. I promise to love you even more at hindi na kita ipagpapalit sa anuman at sa kung sino pa man. Shut up, Jewel. Matagal na tayong tapos. Sinayang mo lang ang lahat. Ilang taon akong umasa na sana'y bumalik ka sa akin. Ngunit hindi nangyari. At ngayon, tuluyan na ako nakalimot. Saka ka naman mangangako. Aniya. Hindi naman siya galit ngunit ayaw na niya makarinig pa ng anong sasabihin ng babae. Kaya pinindot na niyang end call button at bumalik sa kanyang trabaho. Panay ang tingin ni Hendrix sa orasan dahil gustong-gusto na siyang umuwi. Gusto niyang makausap si Fatima tungkol kay Eric. Hindi kasi siya mapalagay hanggat hindi niya nalalaman kung may pagtingin pa rin to sa dati nitong boyfriend. Hanggang sa dumating ng pinakahihintay niyang oras ng uwian. Nagmamadali siyang sumakay ng kotse at mabilis sa pinaandar ang sasakyan. Parang gusto niya makarating agad sa mansyon upang makausap niya si Fatima. Dahil sa mabilis ng kanyang pagpapatakbo, nakarating kaagad siya ng bahay. Ngunit laking gulat niya na madatnan si Jewel na nakaupo sa sofa. At nang makita siya nito, bigla itong tumayo at sinalubong siya ng yakap at halik. Agad naman niya itong naitulak. Ano ka ba, Jewel? Nandito ako sa pamamahay ko. Inis na bulyo ni Hendrix. Ano ngayon? Wala naman dito si Fatima. Nakangiting sabi nito. Manang? Tawag niya sa katulong. Umalis ba ang mom mo? Opo, sir. Pumasok po sa trabaho. Tugon nito. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Akala kasi niya, hindi na to papasok pa niyang opisina dahil tinanghali na to ng gising. Saglit siyang tumingin sa bintana upang tingnan kung nasa parking garage ang kotse nito. Ngunit wala to doon. Hendrix, hayaan mo na kasi ang Fatima na yon. Hindi na ituloy nito ang nais sabihin dahil matalim niya tong tiningnan. Ayaw niya malaman na makatulong ang tungkol sa kontrata. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig silang ugo ng sasakyan. Alam ni Hendrix kotse yun ni Fatima. Mabilis siyang umakyat ng kwarto dahil ayaw niya madatnan siyang nakikipag-usap kay Jewel. Ngunit hindi niya alam na nakasunod palang babae sa kanya. At na makapasok to sa loob, agad siya nitong hinalikan at itinulak sa kama. Dahil sa pagkabigla, na out of balance siya kaya bumagsak siya sa kama. Dali-daling tinanggal ng babae ang botones ng kanyang long sleeve at hinimas-himas nito ang kanyang matipunong dibdib. Stop it, Jewel! Get out of here! Sigaw niya, sabay tulak nito. Ngunit lumapit pa rin to sa kanya at muli siya nitong hinalikan. At nang biglang bumukas ang pinto, Fatima? At dito na po nagtatapos ang 32 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.